pagkain, no? So, ngayon, ang first na tanong namin sa iyo, Ma'am Manel, kailangan bang malaki ang lugar para makapagtanim ng gulay? Kailangan bang asyenda o kailangan ba ganun kalaki ang lugar mo para makapagtanim ng gulay? Pero yung sa akin dito sa bahay, sa munting bahay ko, yung ginagamit ko yung, sinamantala ko lang yung lupa na kapiranggot para nag-enjoy naman ako sa pagtatanim ko. So, kung mas malaki yung lupa nila, mas mabuti. So, ano ba yung madaling itanim na gulay sa iyong bakuran, Ma? Mas ang pinakamadali is yung pitsay, tamatis, mga red bell pepper, mga siling, mga kahit anong klaseng sili. Yun ang pinakamadaling itanim kasi it takes mga 2 to 3 weeks. Lalago na siya at nag-umpisa ng namulaklak. Dito sa iyong bakuran, Ma, ano yung parang nandirito nakikita natin? Nakikita natin yung, eto, mapakaganda, talong, talong. So, paano ba natin naaalagaan yung talong? Paano mo ba inaalagaan ng talong? Ayan. Paano mo napaganda ng ganyan, napatubo ng ganyan? Actually nga hindi masyado maganda to kasi naging mabansot siya gawa ng maliit nga yung tinataniman natin. Makita nyo naman, plastic empty packs lang siya ng chicken feeds na ginagamit ko. So kung sa malaking space na tataniman natin, lalago pa siya talaga. Hindi kagaya nito na medyo maliit lang kasi nga masikip. So mga tinatanim ko previously, nagkaroon ako ng ampalaya na napakahaba, malalaki ang bunga talaga. So mayroon ako ditong sayote, talong, mga sili nga, at saka okra. Madaling itanim yung okra kasi kahit hindi mo alagaan yung okra, tutubo na siya. So malunggay, maraming sustansya makukuha natin sa malunggay ngayon. Ano bang pwedeng mong masabi? Ano bang mga advantages pagka nagtatanim tayo ng gulay sa ating backyard? Pag mayroon tayong sarili nating tanim na gulay sa bahay natin, siyempre mababawasan yung gastusin natin kasi mayroon na tayong makukunan sa backyard natin. So hindi na kailangan nating bibilis pa sa palengke. Tsaka maminus ang gastos ng mga nanay natin. Ano naman yung nararamdaman mo pagka, kumbaga, success yung ginawa mo? Siyempre, minsan, di ba, may mga taong hindi naman ganun kagaling magpatubo ng halaman o kahit ito, gulay pa, di ba? Pero anong feeling, siyempre, pagka kakain ka, nahahain mo yung napapatubo mo? Masarap ang pakiramdam dahil yun nga, lumalago yung mga tinatanim mo. Una ko nga tanim dito, nanalangin ako na sana bigyan ako ng blessings dahil sa mga tinatanim ko para ma-share ko rin sa community yung naging bunga. At nakapagbigay ng adon sa ampalaya dati na tinatanim ko. Mama, so ano bang mga kailangan natin sa pagtatanim ng gulay sa ating backyard? Ang kailangan natin, kailangan mayroon tayong lupa. Nakikita nyo dito mayroon kaming minimix na ordinary na lupa, tapos hinaluan namin sa mga dumi-dumi ng alagang manok. So, mixture to ng lupa saka ng dumi ng manok. Kailangan mong mayroon kang gloves, siyempre, para may protection ka sa kamay mo. Tapos ito, ang gagawin natin ngayon, itong gagamitin nating empty packs ng chicken feeds. So, ang gagawin natin, puputulan na lang natin dito sa Paano kung wala namang mga manok sa bahay? Paano natin gagawin yun? Anong other option natin para tumaba yung lupa? Pwede rin kung may makikita tayong, halimbawa, nakatira ka sa medyo nasa probinsya na lalo na sa yung may mga kalabaw. So mayroon kayong maraming makukuha sa dumi ng kalabaw. Tapos kung wala din talaga, mayroon tayong nabibili yung mga fertilizer sa market. Ito na yung mixture natin na may halong na fertilizer. Kailangan nating butasan to para kasi pag hindi nakalabas yung tubig, lang siya sa loob, mabubulok yung tinatanim mong
So ano ba talagang unang step natin para mag-plant ng isang gulay? Ayan, sige nga. Ang unang step na gagawin natin kung mayroon tayong mga seeds na naiipon sa bahay. Kagaya ng ginawa ko, yung tuwing nagluluto ako, yung mga seeds na ginagamit kagaya nito, mga kung nagluluto ako ng mga gulay, yung mga seeds na inipon ko lang din. Tapos ito na baling gawin nating seedlings. Tapos ilalagay na lang natin sa bakanting paso. Yung lupa na yan, ma, ay may halong fertilizer. Galing sa mga dumi ng hayop or kagaya sa akin sa mga manok ko galing. Tapos pag tumubo na siya, kailangan patubuin mo na siya ng mga 2 inches siguro. Yung kung may dahon na siya, saka natin ilipat siya sa lupa na gusto nating tamnan. Bakit natin kailangan i-transfer, no? Pag tumubo na siya sa 2 inches na halaman, ba't natin siya kailangan pa i-transfer? Di ba pwedeng dito na lang sa paso? Kailangan natin siyang i-transfer isa-isa para tutubo siya. Kasi pag dyan lang siya, hayaan natin sila, marami nagsiksikan. Paano sila makatutubo? So, kailangan natin siyang iisa-isa. Ngayon, mag-iisa-isa tayo. Pag kunyari may tumubo na dito sa paso, mag-iisa-isa na tayo. Paano natin gagawin yon? So, kunyari ito yung tumubo dun sa paso, no, kinuha natin, ililipat natin dito sa mga individual na ginawang plastic, no, kanina. So, ito, ilagay na natin yan. Ito na yun, itatanim na natin to sa paso or dito sa ganito. Pero mas mainam kung mas malaking paglalagyan natin para maging malago siya. Pero pwede na to. Tubo na to. Mabibili to hindi tayo mahirapan ng makakuha ng mga seedlings kasi marami tayo sa mga agricultural supply or sa supermarket. Tumataas po yung demand, ngunit pakonte ang supply. Isang nakakalungkot nga po, di ba? Ngunit sa ngayon, meron na pong solusyon ang ating munting bakuran kagaya halimbawa po nito. Sa ating pong pagtatanim ng gulay sa ating bakuran, una, makakasigurado po tayo na ligtas sa anumang pestisidyo ang ating tinanim na gulay. Pangalawa, iwas polusyon. Pangatlo, isa po itong libangan. At pang-apat, katipiran sa budget. Naway nakapagbigay po kami ng isa na namang kamalayan. Hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat po.